Si Jesus ay minsan bumalik sa kanyang bayan at siya ay nangaral sa kailang sinagoga. Pero hindi siya agad pinakinggan ng kanyang mga kababayan. Hindi sila maniwala sa kanyang angking karunungan. Bakit po kaya? Sapagkat marami silang narinig tungkol kay Jesus sa ibang bayan. Doon siya gumawa ng maraming kababalaghan. Doon siya nagpakita ng kanyang kapangyarihan at marami siyang napagaling ng mga may sakit. Pero dito sa kanyang sariling bayan, bakit kaya siya tinanggihan ng kanyang mga kababayan? Dahil nais niyang turuan sila ni Jesus ng tamang karunungan. Ayaw lamang ni Jesus na makita ang kabalaghang ginagawa ng Diyos, kundi sila'y magsimulang magsampalataya sa Diyos. Hindi dahil sa angking kababalaghan, kundi dahil sa pagkilala nila sa Kanya bilang Diyos at Panginoon. Kaya nga hindi siya agad pininiwalaan ng kanyang mga kababayan sapagkat ayaw siyang kilalanin sa kanyang karunungan. Minamahal ko mga kapatid, yan ang isa sa mga nai-contribute at naituro ngayon ng santo na ating ginuginita ngayon si San Ignacio ng Loyola. Isa sa mga karunungan na kanyang itinuturo sa atin ay kung paano kilalanin ang ating kalaban. Alam po natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, marami tayong kalaban sa mundong ito. Mga bagay, mga elemento na nagpapahina sa atin, nagpapalayo sa atin sa Panginoon, nagpapawala ng ating panampalataya sa Kanya. At isa sa mga pinanghihinaan natin, isa sa mga nagpapahina sa atin ay ang iba't ibang uri ng tukso. Kilala niyo ba ang inyong mga tukso? Alam niyo po, may 3 paglalarawan. Si San Ignacio, kung di po ako nagkakamali, ng 3 uri ng tukso. Tingnan niyo po kung ito ang mga tukso ninyo. Sabi po niya, ang tukso ay parang naglalarawan ng isang asong kahul ng kahul. Lagi niyang kinukuha ang inyong atensyon. At kung minsan, nagpapakita ng galit ang isang asong tahol ng tahol upang matakot ang kanyang tinatahulan. At kapag ang tao nagsimulang matakot sa mga bagay sa mundong ito, baka panghinaan siya ng loob at hindi niya magawa ang kanyang gusto. Gustong-gusto ng tukso na tayo ay maduwag upang harapin ang katotohanan. Upang tayo ay matakot at hindi gawin ang ating misyon. Gustong-gusto ng demonyo na tuksoin tayo sa ating pagkatakot. Kaya't minamahal ko mga kapatid, kung iyan ang ating tukso na umaali-aligid sa atin, parang isang asong tahol ng tahol, hinihintay ang ating atensyon, nagpapakita ng galit upang tayo'y matakot, na hindi sumunod sa Panginoon, mag-ingat tayo. Bakayaan ang tuksong lagi nating hinaharap. Meron ba kayong mga ganong tukso? Mga tukso ng pagkatakot, naduduwag tayo, nawawalan tayo ng lakas, pinanghihinaan tayo ng loob. Kung ganon, tayo'y natatalo ng demonyo. And discouragement is the work of the devil. Pangalawa po na larawan ng isang tukso, sabi po ni San Ignacio, para siyang isang secret lover. Para siyang lihim na nanunuyot nagmamahal sa kanyang kasintahan. Bakit tinawag na secret lover? Sapagkat ang gusto ng demonyo, ginagawa niya ang lahat ng bagay ng lihim. Ginaganyak niya ang kanyang sinusuyo ng sikreto at sasabihin niya, sige na, huwag mong pagsasabi kahit kanino. Tayong dalawa lang may alam. Sige na, gawin na natin. Meron bang ganong tukso na dumadating sa inyo?
mga tukso ng panunuyo at gagawin ng lihim, sikreto, yung walang makakaalam, na akala ninyo wala ang social dimension yung ating pagkakasala. Ganoon ang tukso. Ganoon ang demonyo. Binibigay ito sa atin na San Ignacio upang tayo ay matuto, upang mapasa atin ang karunungan ng Diyos, upang sa pagharap natin sa mundong ito, kilala natin kung sino ang ating kalaban. Parang isang asong nangangalit at kahol ng kahol, kinukuha ang ating atensyon at tinatakot tayo. At parang isang secret lover na walang ginawa kundi manuyo at kunin ang ating puso at gawin ang lahat ng bagay ng lihim upang lalo tayong matalo ng demonyo. Meron ba kayong ganong tukso? Tingnan nyo nga, baka may nagsasabi sa inyo, sige na, wala namang may alam, tayong dalawa lang. Tukso yun. Pangatlo po na tukso na inilarawan ni San Ignacio ay yung para daw itong sundalong nagmamasid at nagmamatsyag. Isang sundalong inihahanda ang sarili upang lumusob. Ganyan ang demonyo. Parang sundalong inaalam kung saan siya dadaan. Umiikot sa ating buhay. Tinitingnan ano ang ating kahinaan. Kung saan tayo pwedeng tirahin. Humahanap ng tamang pagkakataon. Tamang panahon. At siya ay matyagang nagmamasid. Nagmamatsyag sa kanyang gustong siluin. Upang sa gayon, kapag dumating na ang tamang panahon, kanya na itong malusob at masakop. Minamahal ko mga kapatid, ganun ang demonyo. Naghahanap ng paraan upang tayo ay masilo, upang tayo ay masira, upang tayo ay kumalas sa ating panampalataya. Naghahanap siya ng pintuan kung saan tayo magbubukas para sa kadiliman. Kaya dapat tayo ay laging vigilant, tayo ay laging gising kung paano nagmamasid at nagmamatsyag ang demonyo sa paligid, ganun din tayo dapat laging nasa liwanag upang hindi magapi ng kadiliman. Ganoon ang mga kababayan ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sila ay nagpasilo sa silaw ng kalaban sapagkat nanghina sila upang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Sila ay natuksong huwag kilalanin ng Panginoon sapagkat sila'y nainggit. Ginawa ni Jesus ang kababalaghan sa ibang bayan, pero hindi niya magawa dito sa atin. Hindi na ako naniniwala sa Kanya. Minamahal ko mga kapatid, sa San Ignacio, nagtuturo sa atin kung paano kilalanin ang mga tukso sa buhay natin. Ganon din sa ating ebanghelyo, paniwalaan natin ang karunungan at aral ni Jesus. Tanggapin natin siya na may kababaan ng loob. At ito ang simula ng ating tagumpay sa pagsunod sa Kanya. Matuto tayong kumilatis kung ano ang grasya ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin ng pagkilatis ay tamang discernment. Papasok tayo sa buhay panalangin. Mananahimik tayo, magdadasal tayo, ipagpapasa Diyos natin ang ating mga desisyon, ating mga plano upang hindi tayo agad matukso ng kalaban. Magbalik loob tayo sa ating mahal na Panginoon Nazareno, kay Jesus na ating tagapagligtas. Hindi lang basta natin siya kababayan, siya'y ating kamag-anak, siya'y ating kaibigan, siya'y ating kapatid, siya'y kasama natin ngayon. Nainiwala ka bang may magagawa ang Diyos sa iyong buhay? Amen.